friends, and welcome back to another video. And for today's content, it would be about the medical accelerated programs here in the Philippines. So I've thought of making this video because someone requested it too, and this is her. I'm assuming she's a her. So yes, so nag-request siya na gumawa daw ako ng video about the medical accelerated programs like Human Bio, Intermed, and LipMed. Since yung tatlo lang naman talaga na yun, yung medical accelerated program dito sa country natin. So I'll first start off with Intermed. So Intermed stands for Integrated Liberal Arts and Medicine. And it's a 7-year program na yung first 2 years mo is para magsiserve as your PMed. Then 4 years for the med proper itself, and then 1 year of postgraduate internship. And this is under UP's College of Medicine. So pag nag-postgraduate internship ka, dun ka sa PGH mag-i-intern. Hindi ka pwedeng mamili ng hospital, ganon. And sa ano nga pala, sa UP, like besides Intermed, yung mga white colleges din nila, they are also required to sign the return service agreement. So, ang alam ko yung nandun sa return service agreement, within 5 years, kailangan at least 2 years, magsistay ka muna dito sa country to work. So, hindi ka pwede pumuntang ibang bansa, ganon. So, kunyari, nursing. Sa nursing, ganon din. Pag nag-nursing ka sa UP, need mo mag-sign ng RSA, and hindi ka pwede mag-proceed agad sa med school doon if ever you are planning to go to med school. Same with pharma and other white colleges pa. So, sa UP Intermed, in the previous years, they only accept the top 40 students. Alam ko, top 20 boys and top 20 girls. So, sa top 40 na yun, parang kailangan mataas ka sa UPCAD nun eh. Pero in our batch, last year, nung college applications namin, hindi ko kasi sure kung ilan yung inaccept nila this year. Pero alam ko nag-release na ng Intermed results. And nitong month lang actually, August ata September na nag-release ng results ang UP. Kasi araming applications, then sobrang late ng release nila. Yung Intermed kasi, sila namimili nun. So, kahit sang course ka nag-apply, as long as you check, or before kasi you check the box na you're interested in applying in the Intermed program. Pero sa portal last year, nakalagay doon, are you interested in applying in the blah 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 Intermed? So yes, yung pipiliin nyo if you were interested in joining. So kung hindi kayo interested in joining, like gusto nyo na makita kung makakapasok ba kayo kesyo, syempre Intermed kasi parang usually yung iba, chinecheck lang nila yan to know na parang ay nakapasok ako Intermed. Since Intermed ka kasi parang sila yung cream of the crop ng UP. I mean, yun yung yun yung parang they're known for kasi matataas talaga, matalino talaga yung nasa Intermed, mga genius, ganon. And yun, I tried applying to Intermed pero sadly, hindi ako nakapasok sa Intermed. And, wala na hindi nakapasok, ayun. So, kahit DPWAS ka, and DPWAS stands for Degree Program with Available Slots. So, ito yung mga parang qualifiers na hindi qualifiers. So, di ba, we have qualifiers. So, kunyari nursing, nag-qualify ako sa course na yon. So, part na talaga ako ng course na yon. Yung mga DPWAS, they can choose their course after mag-enroll ng mga na-qualified ng applicants. So, yung mga sure na mag-enroll, i-wait nila na mag-fill yung slots. Tapos, yung mga may available slots, saka lang sila pwedeng mamili ng course na pwede nilang silihan. Ganon. So, I know a lot of my DPWAS peeps since, ayun, part ako ng DPWAS. DPWAS ako sa UP Manila. Like, kasama yung cut-off grade ko, pero hindi ako nakapasok sa nursing mismo. Pero I was given the chance to be interviewed. So, I think the interview did not suffice. So, hindi ako nakapasok ng College of Nursing. Anyway, ayun nga, I would like to thank our flaws then. Isa sila ate, like Ate Blessy, she's one of na naging ka-close ko talaga na liaison officer na nag-help sa amin and sa akin na mag-navigate around processes na kailangan gawin and yun. Pero I decided nga to not push through UP kahit dream school ko ang UP since then. And eto, ayan, naka-uniform pa ako. Kakatapos lang ng class ko, sa NRMF ako nag-enroll, tas pre-med nursing. Anyway yun.
So, yun lang naman sa UP. So, 7-year program. Tapos, they have learning units nga pala yung tawag nila. So, for first year and second year, learning unit 1 and 2. And then, for the med proper na 4 years, so learning unit 3, 4, 5, and 6. And then, learning unit 7 is the postgraduate internship na, ayun. So, next one naman is LipMed. So, LipMed, I know that a lot of you know what LipMed is na. Kasi, we have YouTubers din like Ate K, 'di ba? Ako nanonood daw kay Ate K before. Tapos LipMed sa UST naman. So UST, LipMed, parang learning, A few moments later. Pero, tama. Learning Enhanced Accelerated Program for Medicine, yun yung LipMed. So, LipMed naman, unlike UP, it is comprised of 6 years lang. Hindi kasi kasama yung internship, kaya 6 years. So again, 2 years ng Basic Human Studies, yun yung degree na makuha mo, Basic Human Studies, tapos 4 years of Med Proper. And sa LipMed naman, yung process niya, kahit nung previous, you're required to pay 3,000. Kasi yung 3,000 na yun, 3,000 ba? 3,600? Hindi ko na masyado maalala. Basta nag-pay ako na ng 3,000 something for parang application lang sa LipMed kasi parang part na daw yun ng med school. So, you're technically paying to be in med school na ganon if ever you pass. So, non-refundable yun, di mo yung makukuha. So, it's a risk talaga. And, ano pa ba? Ayun, nag-apply ako, di ba? U-Star na kami. So, sa U-Star, may option doon na, are you interested in applying for LipMed, ganyan. May ganun din sa Intermed. So, sa LipMed, yes mo lang yon. Tapos, papapiliin ka pa rin ng priority course and alternative program mo. So, priority program and alternative program. So, nung time na yon, ang pinili ko is nursing, pati pharmacy. Sa nursing, hindi daw pasok yung cut-off grade ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Ayoko na isipin, basta masama ang loob ko sa UST. Tapos yun, pero pasok ako sa pharma. Pero hindi ko tinake kasi ayokong i-push, lalo na, guys, dream course over dream school, tandaan nyo yan. Mahirap mag-aral nang hindi mo gusto yung inaaral mo. Take note of that. Kasi ngayon nga sa nursing, hindi ko naman kasi talaga gusto yung as in pre-med, since settled ako sa medical accelerated program. So, parang, kumbaga, hindi full-hearted ko siyang inaaral. So, mahirap, patatagan talaga ng loob. Anyway, besides that, yun nga, LipMed. Ang sa LipMed naman, ang nangyari sa amin, kumuha sila ng top 500. Yung top 500 na yun, ayun, nakasama nga pala ako sa LipMed. Like, na-qualify ako for LipMed. Pero, basta, later na yung story. Top 500, nag-exam sila. So, kasama ko sa mga nag-exam doon. And we used, UST Blackboard ba yun, from what I remember. Tapos, Respondus lockdown browser para avoid cheating and such. So, hindi ka makakaalis doon as long as tapos mo yung exam mo. So, nung nag-exam kami, diyan, grabe yon, sobrang clutch ng pag-aaral ko noon. Like, in a span of 3 days, nag-review kasi late din nag-release ng results for qualifiers. Hindi kami nasa maka-qualify ako, pero nag-qualify ako. So, mabilis ang aral talaga. And no time na yun, parang research namin, parang defense, ganon. Anyway, yung top 500 na yun, after mag-exam, kukuhain doon top 200. So, sa 200 na yun, sila naman yung mag-undergo ng interview. And then, after the top 200, yung last na is yung top 90. And yung top 90 na yun, sila na yung part talaga ng LipMed program. So, I know a lot na nakapasok ng LipMed. And, I'm happy naman for them. Pero ako kasi, masama talaga loob ko sa UST. Like, nandun na ako, tapos binawi pa. Pero ayoko nang isipin, ayun. So, ganun yung process sa LipMed. Like, portal again, tapos wait lang for announcement, ganyan. Tapos yun nga, kailangan mo mag-pay ng 3,000 something. Alam ko 3,000 ata. Nung face-to-face ata siya 3,600, ganon. Tapos, yung ginawa sa amin, first screening is exam, second screening is the interview, tapos yung finally, yung top 90, sila na yung part ng LipMed program. So ito, save the best for last. Wow, save the best for last. Hindi kasi, mahal ko guys ang human bio. So lastly, na i-discuss ko is DLSU's Human Biology Program. So, itong human bio, tinanggap ako ng buo. Like, accepted talaga ako dito. I remember I woke up. Siguro nakita niyo sa previous video ko, yung I passed my dream course. Ayun, isa sa dream course ko, yung medical accelerated programs talaga. Kasi nga, I
I'm planning to be a cardiothoracic surgeon in the future. So, ang tagal ko mag-aaral. So, having to save time really helps me a lot. Kahit ba 2 years yan, it's not lang. 2 years yan, makaka-help yung 2 years na yan. So, yun, sa DLSU yung bio, so Human Bio, 6 years program din siya. Like, LipMed, hindi kasama yung internship. And yung education, kung paano kayo aanuhin sa Human Bio is that yung first 2 years nyo sa TAF kayo dyan sa Manila. So, DLSU TAF kayo. Tapos, pagpunta nyo ng med proper, doon na kayo sa DLS HSI, sa Health Science Institute na ng Lasal. So, sa may Cavite yon. So, doon na kayo. Bale, dito naman, unlike LipMed na sa second year mo, at matatanggap yung basic human studies, sa Human Bio naman, matatanggap mo lang yung parang BS degree mo sa third year. So, pag nagbala ka bigla ng sa 2 years mo, ayaw mo na pala mag-med, wala kang degree. Kailangan mo mag-third year para makuha mo yung degree mo. And yung degree na yun, ang alam ko, pwede siyang gamitin sa other med schools. If ever you decide to change your med school, like hindi ka sa Cavite magko-continue ng studies mo. And sa Lasal pala, yun yung good thing about them. They give you the chance to like transfer med schools if you want to. Pero syempre, ba't ka panilipat, di ba, nandun ka na? And sa Lasal, supposedly alam ko top 40 lang rin kinukuha nila. Top 40 pa or percentage before. Pero nung batch kasi namin, ang rami nilang kinuha. Kaya nga nagkaroon nga ng gatekeeping and such, pero ayoko na expound yun. Ang rami nilang kinuha, like more than hundreds yung kinuha nila. Tapos may late enrollees pa. So, we're a lot before. And naging malapit talaga ako sa mga ex-blockmates ko. Na ngayon, hiwa-hiwalay kami. May ibang nasa UP, may ibang nasa ganito, may ibang sa ganyan. Pati ako, nahiwalay, napunta ako sa FEU. Ayun. So, yung sa, like I said, hati nga, 2 and 4, like LipMed, ang problema lang kasi talaga sa medical accelerated programs, yung tuition, like, since, parang med ka na rin, ang laki talaga ng tuition nyo. Like, alam ko yung sa Human Bio, since medyo updated pa ako sa mga Human Bio happenings, since I still have friends there and kaklose ko pa rin sila, umaabot ata ng 70-something K, 70 to 75K. Tapos, isang term lang yun, ang Lasal Trisem, diba? So, it's really a lot. Although, sa lahat naman nasabi ko, like, sa LipMed and Human Bio, they have scholarships naman and scholarship grants, ganon. Sa UP, ang alam ko, free tuition naman ang UP, ganon. So, it's not a problem, basta makapasa ka. Although sa LipMed and Lasal, they have scholarship programs, basta makapasa ka. Ewan ko lang kung merit or needs-based one, pero yung sa Lasal, may parang qualifications. Kunyari, bawal tumaas ng 600,000 yung annual income ng family mo, ganon. Tapos, arami mong fill upon doon, like may application form and such, ang proseso. Pero, kailangan mo siyang gawin para syempre, tulong na rin as financial aid. So, nag-try ako noon, pero yun nga, hindi ako nabigyan ng scholarship grant ng Lasal. And here's the problem. Nag-try din naman ako external scholarships outside Lasal, pero ayun, wala talaga. Kasi yung qualifications for on needs-based din talaga. Usually yung iba parang less than 300 yung kailangan annual income. Hindi ako pasok. So, I can't apply to those scholarships. Sa scholarship grants, they offer 100%, 25, pati 50% ata, pati 75%. Tapos, besides that, you also have the DUST scholarship na pwede mong applyan. And yung sa DUST scholarship, covered yung Human Bio. Intermed, I'm not sure kung covered, pati LipMed. Pero alam ko Human Bio, it's covered. Yun yung sure ako sa Human Bio. And yung sa DUST kasi this year, 40,000 tuition fee na, parang allowance. Tapos per year yon. So, isipin yung 40,000, tapos isang SEMO 70 plus. Pero may monthly allowance ka naman na 7,000. In our case ngayon, na 7,000. Tapos may allowance for books, uniform, tapos round fare if you're from the province, tapos may lodging din ata, like dorm expenses, gano'n. Pero I'm not that sure. Tapos there is also the CHED scholarship. Pero yung CHED scholarship, until now, wala pa silang results. And again, lahat ng scholarship nito may mga criteria lang for eligibility. So, I guess that's that. So, ang hirap din, kasi in my case, I was so set in enrolling to Lasal na. Like, I was even,
a trainee of the Animo Squad. So, cheerleader na sana ako. Like, kahit yung cheers, memorize ko. Kaming dalawa ng friend ko, we tried out for Animo Squad, and yun nga, nag-training na kami with them. Kaso yun, I had to change schools kasi tuition yung problem. Nakakainis pa kasi ngayong nagsi-school na ako, kailan lang nag-release yung DOST. So, na nag-release yung DOST talaga, sabi ko, pinagdadasal ko, sana hindi ako kasama. Ang pangit, diba? Sana hindi ako kasama. Pero kasi, ang inisip ko rin, hindi ko siya ma-apply sa course ko. Nursing nga ako sa NRMF, hindi siya covered ng scholarship. So, nung nakita ko talaga yung pangalan ko, sabi ko, umiiyak ako, nag-hugs yung lasal ko. Ayun. Pero yun, I guess, I don't know, bahala na si Lord kung anong mangyari. And dito niya ako dinala, yan sa NRMF. At ngayon, ako ay patay. Mas kulang na lang maging pasyente ako, guys. De joke lang. Pero yun, challenging naman talaga lahat ng courses. And sana, naging informative tong video na to for those of you na aspiring doctors and want mag-apply sa mga med-accelerated programs, go lang. Take the chance kasi hindi lahat nakakuha ng chance na makapasok dyan sa mga programs na yan. Ayun nga siguro ang biggest thought ko si Lasal. I thought I have this heartbreak pag hindi ako tinanggap ng UP Intermed. Kasi since then talaga, UP Manila Intermed yung gusto ko. Pero yun, napamahal ako sa Lasal. Kung sino po yung pinaka hindi ko na-expect, dun pa ako napamahal. So napamahal talaga ako sa Lasal. Sa blockmates ko, sa course ko mismo. Kasi syempre, shortened na yun. Tapos pala ako mag-surgeon. So diba, win-win. Like, gusto ko na dun. Kasi nga, financial aspect ba? Doon kasi nagkakatalo, magastos ang med field. So, expect that too. And I suggest na mag-apply kayo sa scholarships if eligible kayo. Kasi laking help yung scholarships. So, I guess this is where I'll end my video. Napahaba na yung video ko. Oh my gosh. Ayun. So, if you have any more questions, just leave them down below and I'll try to answer all of them sa nakakaya ko. Ayun. So, I guess it's time. Bye!